a day in a life sa pag-aalaga ng dalawang kids dito sa Ireland. Yun, kagabi nga nabot ako ng 2:00, pati rin si Mama Karen. So ganun kami ngayon, ganun kami mag-work guys. Kasi thank you, Mama. Saka perfect yung weather, hindi ganun ka lamig, super lamig, no? Who fell on the chair? Kahit pagod ako, parang hindi ako nagre-reklamo na bakit ko ginawa to sa buhay ko, ganyan. Sus naman. Kawawa. Ready. Like and subscribe. Pen. What? Bilang kain ka lang. Pag nagtitirentas ako, mas madali yung may tali na sa dulo. Hirap na hirap ako pag ano, walang tali. Good morning guys! So yun na. Tulad ng mga sinabi namin mga nakaraang videos namin, gagawa kami ng a day in a life sa pag-aalaga ng dalawang kids dito sa Ireland. Ayan. Eto, parang para sa hot lunch niya, may kutsara tinidor na. Ayun nga, yung hot lunch ng mga bata is provided dito. Pero hindi ko alam kung lahat ng school kasi nung hindi daw pala, no. Ewan ko paano siya sineselect, pero yun, kasi nung junior infant si Pen, nung first 3 months niya, walang hot lunch. Nagka-hot lunch lang siya kalagitnaan ng school year. Tapos ngayong senior infant siya, simula nung pasukan, nag-hot lunch na sila. So recently lang siguro talaga yung pre-hot lunch. So yun, parang order online lang siya, weekly. Kapag di mo binago yung menu ni nung anak mo, yun pa rin yung ibibigay kada araw. So, parang Monday, ito yung bibigay, Tuesday hanggang Friday. Tapos ngayon, kung ayaw na nung kids niya, kunyari, si Pen minsan, sasabihin niya, ayaw ko na nung pagkain ko ng Tuesday. Pupunta ako lang online, tapos babaguhin ko yung pang Tuesday. So yan, ito yung for hot lunch. Tapos ito naman yung daily na, kasi bukod dun sa hot lunch, kailangan niya pa din ng snacks. So ito siya. Ayan, orange. Ito ay puro fruits siya, no? Orange, pears, tapos blueberry and Yakult. Yan, hindi kasi sila pwede ng iba mga sweets pag Monday to Thursday. Kailangan fruits lang. Saka biscuits nga bawal eh. Pero pagdating ng Friday, pwede silang mag-biscuit. Ayan. Pasok na natin sa bag niya. Ayan guys, papunta na kami ng school. Kasama ko ang aking magandang anak. Say hi to the vlog. Hi. Ayun. So, etong walk namin papuntang school around 15 to 20 minutes siya. So, ayun. Magandang exercise din for me.
Pero ito, ngayon medyo okay yung panahon. Although medyo cloudy, hindi naman umuulan. Kaso hindi yan yung talagang reality minsan. Minsan talaga malakas yung ulan, ganyan. So, mahirap. Lalo na wala kaming kotse, ganyan. So, pag hinahatid ko siya ng umuulan, doon nahirapan akong ihatid siya. Pero at least ngayon patapos na. Actually, patapos na guys yung winter. Medyo okay na yung panahon. Kaso maulan-ulan pa din ngayong week. Nagsisimula ng mamulaklak yung mga puno, ganyan. So, ang ganda na ng spring. So, yun nga. Patapos na rin ng February. So, talagang okay na. Ngayong March, talagang spring na. So, yun. Minsan, hasalitan kami pala ni Mama Hari maghatid. Lalo na kung pag mag-office siya. Siya na yung naghahatid kay Penpen para may time din ako mag-work sa umaga. So yun, talagang kami, schedule by schedule kami ni Mama Hari sa paghahatid kay Penpen. Ayun, so yun nga, pagka may pasok siya or kaya pag medyo late kaming magising, hindi niya kakayanin na ihatid, ako na pa rin naghahatid kay Pen. Tapos pag sundo, ako pa rin, kasama ko naman si Leon kasi syempre hindi naman pwede maiwan si Leon sa bahay. So yun, see you later. Hatid ko muna si Pen. Bye, say bye. Bye-bye. Hello guys, nandito na ako sa bahay. Ayun. Hindi naman nagaanong malamig, ma. Spring na talaga, no? Ayun. Actually, pagka ako yung naghahatid kay Pen, hindi talaga ako nagbe-breakfast kasi lagi kami nagmamadali. Kaya ayun. Pagkadating ko pa lang sa ako mag-breakfast, pero kailangan ko na rin mag-start mag-work kasi 9 AM yung official time in ko. Pero yon, since work from home naman ako, hindi naman sila ganun kahigpit. Kahit minsan nag-start ako mag-work mga 9:15 na ganyan. Kasi flexible naman ako. Like, hindi rin ako talaga nag-out ng saktong. So yung office hours namin is 9 to 5:15 PM. Yun yung standard office hours. 7.3 hours per day. Tapos total niya is 36 hours per week. Ayun, flexible. 36.5, sorry, 36.5 per week. Flexible naman kami, kaya okay lang naman na kung malate minsan kasi talagang nag-extend ako sa gabi. So yun, samahan nyo kami. Oo. Yun, kagabi nga nabot ako ng 2:00. Pati rin si Mama Kare. So ganun kami ngayon, ganun kami mag-work, guys. Kasi hindi rin naman din talaga kami ganun, lalo na ako, hindi ako ganun ka-productive pagdating sa office hours kasi si Leon, pinapatulog ko yan, inaalagaan ko siya, ganyan. So yung time na nawawala ko is hinahabol ko sa gabi. So yun, para yun, ang problema nga lang, syempre, hindi nawawala na yung boundary. Yun yung problema, nawawala na yung boundary sa work at saka sa life. Yun yung problema pagka fully remote ka. So, yun, alam ko naman may mga nakaka-relate dyan. Pero, ayun, and then isa pang disadvantage din, I think, ng work from home is yung collaborations between coworkers. Saka yung socialization. Na-isolate ako minsan. So yun, nakakausap ko lang yung teammates ko, yung mga ka-work ko through calls. So yun, kulang ng medyo personal touch. Pero yung ako lang kasi si Mama Kare nag-hybrid siya, so may mga interaction siya personally sa co-workers niya. So ako talaga totally wala. Kaya pagka may mga event sa office, tinatry ko talagang umattend. Kasi minsan mahirap din na dito ka lang sa bahay.
Ayun, so yun, samahan nyo kami for today. Breakfast lang ako and then back to work na. So yun guys, pakita ko lang yung eksena namin with Leon. Ayan, may... Yun, yung TV na ngayon is sira. So, hindi naman sira. Yung remote ata yung sira, hindi siya gumagana. So yun, napilitan kaming mag-tablet si Leon. Nilalayo ko lang yung tablet kasi pagkaabot niya, kinukuha niya. So, yan muna yung TV namin for today's video. Say hi, Leon. Say hi. Yun, guys. Hininaan ko yung TV. Malakas pala yung TV ni Leon. Ayan. Ayan nga, regarding naman sa screen time ni Leon. So, aminado naman kami. Since nga, minsan mag-isa lang ako sa work. Kailangan niya talaga ng screen time. Para medyo kumalma siya ng konti. Pero, ang screen... nagagalit siya. Pero yun, ang screen time naman niya is sobrang minimal naman yung mga pinapanood niya. Like yung Miss Rachel lang regarding sa speech. Tapos, pinapanood namin siya ng Bluey. Yung isa yung low stimulating, yung VOOKS, VOOKS. So, sinearch ko naman siya. Low stimulating naman siya. So, maganda rin siya for kids. Tapos, nagsa-search din ako ng mga low stimulating din na palabas sa Netflix. Katulad ng Puffin Rock, ganyan. So, yun. Kasi si Leo naman kasi hindi siya talaga focus sa TV. Like, kunyari manonood siya. Tapos mamaya-maya maghahanap siya ng lalaruin niya, maglalakad-lakad siya. So, ayun, yun yung maganda naman kay Leon. Saka, nakakapagsalita na siya ng konti. Like, yung mga normal, mga papa, mama, ganyan. So, okay naman siya so far. Pero yun, pag may time naman ako, nag-stop din naman siya manood. Pero talagang siya, supervisor siya dito sa bahay, paikot-ikot siya. Na, Leon? Hindi naman siya So yun guys, dito ako ngayon nag-work sa kusina. Actually yun, madalas ngayon, simula nung dumating si Leon, dito talaga ako parang majority ng work ko dito sa kusina kasi mas accessible ko si Leon. Pero yung totoong area ko doon banda, yun, may monitor doon. Doon ako talaga nag-area. So, ayan, pagka gising si Leon kasi supervisor siya, nag-iikot-ikot siya dito, mas accessible ko siya. Tapos, kapag tulog na si Leon, muwebeso ko doon kasi may extra monitor doon. So, ayan, ganun yung setup namin. So, work muna ako, guys. Hey guys, ito pala si Mama Kare. Hindi pumasok. Ayan. Ayan, so dito rin siya nag-work. Actually, yung area niya isa taas, no? Magkatabi kami ngayon, pero pag may call, si Mama Kare ay nasa taas para hindi masyadong affected yung isa't isa. Lalo na pagka minsan sabay yung call namin. Pagdating sa scheduling natin, anong ginagawa natin para hindi tayo mag-overlap? Ayun, so parang naging approach namin
since medyo flexible naman kami, ang ginagawa namin, yung calendar namin, like yung work calendar namin nakasync, no? So, nakikita ko yung calendar niya, nakikita yung calendar ko, so parang real time, parang as one calendar kami, para as much as possible, alam mo yun, ma-manage or ma-adjust namin yung mga meetings namin or yung mga tasks namin according dun sa availability ng isa para kahit paano medyo less yung conflict. So like kunyari ako, may mga meetings ako na hindi naman siya ganun ka important. Hindi ba yung alam mo yun, yung parang kaya ko siyang i-adjust. Like kunyari yung mga internal calls, and kaya ko naman siyang, and kunyari konti lang yung kausap ko, kaya ko siyang i-reschedule para lang ma-facilitate or ma-accommodate ko yung meeting ni Papa Mark, parang ganon. So, ina-adjust ko yung akin. Pero kung yung mga meetings ko is, let's say, with the client, or so, kunyari, yung ibang team, yung mga ka-meeting ko, kunyari, yung mga taga-US or taga-ibang country, or kunyari, yung mga boss ko, yung ka-meeting ko, yung mga ganon, medyo hindi ko siya ina-adjust na. Parang, syempre, kailangan kong i-prioritize yung mga ganon. Mindful lang din talaga ako, and I think si Papa Mark din siguro ganon na, kapag mag-schedule kami ng mga meetings, kailangan in sync yung mga calendar namin. So yun, nag-work naman siya so far, no? And kasi nga yun, maganda talaga yung work arrangement namin na medyo flexible kami. So, kaya medyo namamanage namin yung namamanage namin yung work and at the same time yung pag-aalaga sa kids kahit papano. Ayun, maganda din talaga. Parang lucky din talaga kami na same kami ng company ni Mama Kare. Kasi mas madaling i-schedule. Parang pag i-pull out lang yung calendar niya sa calendar ko. So, madali namin nakikita kung hindi kami available. Kunyari, magse-set up ako ng meeting. Kailangan ko i-consider yung availability ni Mama Kare. Nasa office ba siya, ganyan. Or pag work from home siya, kapag mga importanteng meeting like meeting with the partners, ganyan, kailangan ko siyang i-schedule ng maigi kasi dapat nandiyan si Mama Kare para saka hindi siya busy, wala siyang meeting para mas okay o smooth yung meeting. Kasi mahirap niyan biglang may iyak sa background, ganyan, lalo na importante kung partners or yung mga higher ups yung kausap. So, mas mahirap siya, di ba? So, yun, ganun yung setup namin. So, nag-work naman para sa amin. Yun din yan. Tulungin ko lang kaya ako. Kaya mo ba? Ako na lang. Oh. Ayun guys, time check. 10:49 na ng umaga. Tulog na si Leon. So yan, ito yung first nap niya. So yun, 3 times a day siya natutulog. So yun, first nap niya ngayong morning, and then bandang around 4 p.m. magnanap siya ulit, and then yung sa gabi. So yun. Ayan, so ngayon, since tulog na siya, makakapag-focus na kami ni Mama Kare mag-work. And sinusulit talaga namin na mag-work habang tulog siya kasi para makarami din kami ng work. Kasi minsan pagkagising siya, medyo naaabala kami. Kunyari, iyak siya, ganyan. So, work lang kapag tulog siya. Ayan. Hey guys, time check. Alas 12 na. 12:15 na ng tanghali. Susunduin namin si Pen ng bandang alauna. Ayun, so kakain na muna kami. Yun, actually yung pagsundo namin kay Pen, saktong break time siya. Ang break time dito sa Ireland typically 1 PM. Hindi ko lang alam sa ibang company, pero yon. Ang break time namin is 1 PM to 2. So yun, wala naman siyang effect sa pagsundo namin kay Pen kasi break time naman, pero kumakain kami before 1. Yan si Mama yun yung effect. Yun yung effect. Yan, nagluto siya ng adobo.
Kanina umaga lang siya nagluto. So yun, isa pa din factor dito yung pagluluto. Kasi normally nung wala pa si Leon, nagluluto kami ng daily. Parang pagka-uwi, ganyan. Pagkatapos ng work, magluluto ng tuwing gabi. Kasama hanggang ano na yung dinner, hanggang lunch kinabukasan. Ngayon, we have to plan our meal. Kasi mahirap yun, sobrang busy mo na, tapos nag-aalaga ka pa, tapos magluluto ka pa every night. So, hindi kaya ng schedule namin. So, normally, si Mama Kare, nagluluto siya ng weekend. So, hinahanda niya na yan lahat. Kung anong ulamin namin. Pinaplan na niya kung ano yung mga dapat niyang lutuin sa weekend. So, yun. Kahit weekend, super busy pa rin kasi maraming lulutuin. Tapos ngayon, kapag hindi, kunyari, may nangyari or may activity kami. Tinamad. Yun yung nangyari. Walang choice kundi magluto. Katulad niyan. Parang first time mo nagluto ng umaga, no? Kaya hindi rin siya siguro nakapasok. Ayun. Pero yun, adobo lang naman. Simpleng luto lang. So, yun. Kain na muna tayo, guys. Ano pa, Ma? May masasabi ka pa sa scheduling ng meals? Ayun kasi kami ako pag pumapasok ko ng office, nagbabaon din ako, no? Kasi medyo mahal nga. So, yun nga, kung mag-wonder ka yan, no? Medyo mahal pagka bibili ka kasi sa labas. So, medyo tipid talaga kapag ka magpe-prepare ka, mag-meal prep ka, magbabaon ka. So, ganun yung ginagawa namin. And then, pati nga mga merienda, no? Parang pine-prepare din namin para magastos kasi pag bumibili sa labas. So, yan, nag-bake na naman si Mama ng egg pie. Omelette. Naging omelette yung egg pie natin. Okay lang naman yun kasi kami lang naman. So, saka hindi naman din, wala masyado experience si Mama sa baking. Yeah, practice lang. Kaya, kung kami lang din naman, wala naman din. Walang issue. Di ba, Mama? Ayan guys, ito yung adobo. Yay! Thank you, Mama. So yun guys, papunta na kami sa school ni Pen. Full force kami, si Mama Kare at saka si Leon. Say hi to my vlog. Ayun guys, tulog siya kanina. Wala siyang choice hindi gumising. Ang haba ng tulog niya. Parang 3 hours na tayo naman. Ayun. Yung school ni Pen, parang 5 hours din. So, yun, maganda rin na parang halos whole day wala siya sa bahay. Less gadget na din, ganyan. Pero may rule kami kay Pen ngayon na pwede lang siya mag-tablet after 5 p.m. pag weekdays. So, yun. Oo. Ayun, tinatawag siya ng friends niya. So, i-skip niya din yung gadget talaga. Yung tong paglalakad namin, paghatid at pagsundo, pang-unwind na rin namin kasi syempre mahirap rin na puro work lang at nasa bahay lang. Saka si Leon at si Pen kailangan nila ng hangin talaga. Lalo sa balat ni Leon. Oo, lalo sa balat ni Leon. So, maganda rin talaga na everyday ine-ensure namin na may alis kami. Aalis si Leon sa bahay. Mayroon kasi kulob din yung bahay, Mama? Ayun. Exercise na rin na Mama Kare. Kaso yun normally parang 3 times a week si Mama Kare nasa office. So araw-araw, as in araw-araw akong naghahatid kay Pen. Kahit nandito si Mama Kare. Nagsusundo. Kahit nandito si Mama Kare sa bahay, ako pa rin nagsusundo. Kasama siya. So yun, laging present na Mama. Ganda ng puno, oh. Kalbo. Ganda, kalbo. Oo. Ayan, malapit naman na mag-spring. So, yung malapit namin sa school. See you later.
go to the Philippines on my 8th birthday, I really want to go to Canada. Why? Because I want to meet my cousins. And then what? What will you do in Canada? We'll stay in the cozy cabins. What coast cabin are you talking You know about? those cozy cabins in Canada? Those cabins in Canada? Where did you learn it? In YouTube. May pera ka? No, my papa agreed to go to Canada for me. At may pera si Papa? Yes, he does. He does. Yes, I did. Ayan guys, we stop for a coffee. Pero hindi naman to madalas. Justify pa more. Ano lang, for aesthetic lang. Sinama lang namin sa vlog. Pero hindi kami madalas mag-coffee pag sinundo si Pen. Pero yon, part pa rin to ng routine namin. Na paminsan-minsan nagko-coffee kami ganyan. Ang sarap kasi. Nung ano. Ang sarap magkape talaga ng malamig. Oo. Tapos nandito ka pa sa labas. Saka perfect yung weather, hindi ganun ka lamig, super lamig, no? Malamig pa din pero hindi ganun kalamig compare sa mga nakarang araw. So yun, enjoy lang namin tong coffee and then babalik na rin kami kasi may work pa kami. Bye! Hey guys, so time check 4 PM na. At si Leon ay tahimik sa kanyang crib. Naku, narinig ako. Subuan natin ng adobo. Patatas lang to. Leon! Hey! Leon! Lakas kumain yan. Sarap subuan niya ni Leon eh. Mahilig siya kumain. So, yun. Ayun, nag-working pa rin ako. Si Mama Kari kasi dire-diretso yung meeting niya. So, nasa taas siya ngayon. Ako lang nasa baba and then ayun, si Ate Pen nandun sa sala. Yan, basically, ganito lang talaga kami. Minsan tahimik, minsan magulo, ganyan. Ano lang talaga, you have to find your routine para maging okay yung lahat. Kaso, yun nga, syempre, iba-iba yung nangyayari araw-araw. Minsan si Leon, nagloloko, ganyan. Hindi talaga ako makapag-work. Kailangan ko rin mag-focus sa kanya, ganyan. So, yung mga hindi ko natapos for today, ginagawa ko siya sa after office hours. Yung pagka talagang tulog na siya, ganyan. So, yun, lang din, minsan mahirap, laging puyat, ganyan, pero kinakaya, wala rin man ako magagawa kundi tuloy lang buhay, ganyan. So, minsan kasi masakit din talaga sa ulo pag iisipin mo pa yung childminder na fee, 800 yata yun, 800 per month, or minsan umabot na ng lagpas 1,000. So, sayang din yung ibabayad. So, yun, kailangan nang tiisin. And proper routine lang talaga. Yun yung may papayo namin. So, yun. Ngayon, 4 PM, itatry namin siyang patulugin. Dapat talaga kasi around 3:30 something hanggang 4:30, yun yung window na kailangan makatulog si Leon. Kasi pagdating ng 5, mahirapan na kami kasi baka tuloy-tuloy yung gising niya maging alas 7. Pag nagising niya ng alas 7, aabot yan ng alas 12 ng madaling araw bago makatulog. So, yun. Kailangan timingan din yung pagtulog niya. So, yung ginagawa ko, inahele ko siya pag wala si Mama Kare. Minsan si Mama Kare nagpapatulog sa kanya kasi nag-breastfeed pa siya, si Leon, kay Mama Kare. Kahit nagsasolid na siya. So, yun. Ayan siya.
Hindi siya nanonood ng TV. Ang tablet, naglalaro lang siya. Leon! Tahimik siya, oh. Minsan ganyan siya, minsan aburido eh. Mahirap din minsan timplahin eh, kaya ano. Bika Leon, alas 4 na. We need to hele yun na. Come on. Go to Papa. Come on, let's go. Leon. Isa. Come on. Talaga naman. Okay. Hele natin si Leon. Nanto ka na. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know how much I love you. So please don't take my sunshine away. Hello guys, so time check 6:30 na ng gabi. Pahinga muna kami from work. Si Mama Hare ay naghuhugas ng pinggan. Yan ang hugas Mama Hare. At itong isa ay busy. So yun ganito eksena namin kapag after office hours, mag-aayos ng bahay, maghuhugas, magwawalis, ganyan, tapos kakain na kami, and then papatulogin yung mga bata, and then back to work again. So yan, samahan nyo kami for this night. Pancake Day by Sean Fountain. Mommy made pancakes on Tuesday. She tossed them in the air. One fell on the table. Two fell on the chair. One fell on the cooker. And one fell in the grate. But lucky for me, I had three because they fell on my plate. Yabaw. Hey guys, time check 9 PM na. Maghuhugas lang ako ng pinggan, and then aakit na kami ni Pen. Si Mama Kari at si Leon ay nasa taas na, pinapatulog na ni Mama Kari si Leon. So yun, ganito kami ngayon. Kailangan malinis yung lababo at mag-aayos pa ako ng mga basurahan bago kami umakyat, magwawalis-walis pa. Ayun, nakakapagod lang. Parang pagod na naman ako. Ganito ko lagi. Ito reality ng buhay dito. Pag walang kasama sa bahay. Walang katulong mag-alaga. Tapos, kami din lahat ng gagawa sa bahay. So, yun. Pero yun, ganun talaga. Alam naman tayo mga Pilipino. Resilient tayo. And then, laban lang sa buhay. Lalo na ngayon, buhay OFW. So yan, hugas muna ako.
1, 2, 3, go. Sige na. Hey guys. So, time check. Actually, 11:30 na ng gabi. Marami nangyari simula nung pinatulog ko si Leon. Nakapag-shower pa ako. Saka, nagtimpla na ako ng kape. Ready to go na. I will still work. Ayun. So, yun nga, yung mga hindi ko natapos kanina na weekly task ko, tatapusin mo yun, tapos mag-a-advance din ako ng work na dapat kong gawin for tomorrow. So yun, ganito yung ginagawa ko. Pero actually, yun nga, kasi yung task ko, routinary. Pero sanay na rin naman ako kasi ganun ako sa Pinas. Pero nung nasa Pinas, monthly siya. It's a monthly thing, parang monthly ka super busy. Parang during month end ka lang busy, ganyan. Pero dito, kada week, busy ka. Ayun. Pero ano lang naman, may certain day lang talaga na super busy ako, which is Monday and Tuesday. Pagdating ng Wednesday, medyo mas maluwag na. And then, Thursday, Friday, dun ko talaga iniipon yung mga meeting, yung mga kailangan kong schedule na meeting kasi dun ako medyo maluwag-luwag na. So, yun. Kailangan ko lang talagang meron routine. Pag natapos ko yung mga mabibigat ko ng task na para sa Monday and Tuesday, sobrang okay na yung trabaho ko. Itong ginagawa ko ngayon, actually ngayon ko lang siya nararanasan kasi nandito na si Leon. Nung wala pa si Leon, hindi ako talaga nag-work ng madaling araw, ganyan. Hindi ako inabot ng 2:00. Tapos 9 to 5 lang talaga yung work ko pag mag-work ako ng 9. Tapos iiwan ko na lang lahat ng work pagdating ng 5. So yun. Pero ngayon, since nadagdagan kami ng bata or baby na alagaan, mas nagiging busy. Yun. Kanina pagod na pagod ako. Ewan ko nakawa sa camera, pero ayun, sobrang pagod. Pero kasi nga Tuesday ngayon, busy talaga. So bukas, hopefully makapag-advance ako ng work ngayon para bukas medyo hindi na ganun ka-busy. Ayun. Pag-work ko, ito mga pala yung area ko sa taas. Actually itong kwarto to ni Pen. Ngayon, naghahati kami ngayon ni Mama Hare. Madalas ngayon dito na ako natutulog kasi nga hindi kami kasya doon sa kama sa kabila. So, yun, hopefully dapat mas malaki yung kama namin para kasya kami lahat. Si Leo ang kasama ko ngayon dito sa kwarto. Ayan, work muna ako and then see you later. Hey guys, time check, 1:30 na. Tutulog na ako, tapos na ako. At least nakaset up na ako for tomorrow. Yan lang naman importante. Ayun. Ayun. Siguro this is my last clip para sa video na to. Sana kahit papaano nakatulong itong video na to para makita nyo kung ano talaga yung reality dito sa Ireland with a family of 4. So yun. Ayun, medyo mahirap talaga. Lalong-lalo na kami lang. Mahirap din pag nagkasakit ganyan. So tinatatagan lang din namin yung loob namin, and then
pag may yung mga lolas naman, kapag may time, dinadala din namin dito. So, nakakatulong din naman sila sa amin. Pero yun, overall, this is like eye-opener din sa amin na hindi ganun talaga dali ang buhay. Although yun nga, kumikita din kami ng euro dito, pero malaki rin talaga yung gastos namin. Nakita nyo naman. At least, parang kahit alam kong minsan nakakapagod, ganyan, pag nakikita ko yung dalawang bata, nag-i-smile sila, ganyan, lalo na si Leon ngayon, parang nakikita ko yung paglaki niya, na talaga nasusubaybayan ko. So, parang nagiging proud din ako sa sarili ko, proud din ako kay Mama Hari na itong batang to, pinalaki talaga namin ng kami lang. Ayun, parang nakaka-proud din. Lalo na ngayon, marunong na siya maglakad, ganyan. So, nakakatuwa. Saka yun, parang, although yun nga, parang, alam mo yun, parang kahit pagod ako, parang hindi ako nagrereklamo na bakit ko ginawa to sa buhay ko, ganyan. Kasi para din talaga dun sa family ko eh. Para dun sa dalawang bata, pati kay Mama Hari. So, ayun, parang sinisip ko na sulit din yung pagod. Ayun, lalo na pagka si Leon ay karga ko, ganyan. Tapos, dumadantay siya sa akin. So, parang gumagaan din yung pakiramdam ko. So, yun. Ayun, dito na lang muna. Thank you for watching, and then please subscribe to our channel, and then pa-hype na rin tong video na to. So, bye! Thank you! Didn't think I'd ever get this far. Didn't think I'd ever find the one. I never thought I'd heal from a broken heart.